As we open the Word of God, Sa diha nga atong ablihan ang pulong sa Ginoo. I want you to pray with us So gusto ko nga diin inyo pun mga ubanan sa pag-ampo. and say, God, I need to hear your voice today. Kay malingon da nga gusto ko nga makadungog ayo sa pulong karon. I need the Word of God. Gusto nga nagkinahanglan ko sa pulong sa Ginoo. I need the Holy Spirit. Nagkinahanglan ko sa Espiritu Santo. Amen? So I'm encouraged because I believe God even now can do something So special. ako nga kini nadasig ko kay nagatuo ko nga ang Dios makahimo gayud sa pagpamuhat. So Psalm 116 verse 12. Sa Salmo 116 bersikulo 12. What shall I render to the Lord for all his benefits toward me? Verse 13. I will take up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Verse 17. I will offer to you the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Praise God. So verse 12, 13, and 17. So rayon dire ang pulong sa Ginoo sa 12 magsugod. Unsa man ang akong igabalos o igabayad kang Jehova tungod sa tanan niyang mga kaayuhan kanako. 13. Awaton ko ang kupa sa kaluwasan o pagasampiton ko ang ngalan ni Jehova. 17. Sa diri akong ihalad kanimo ang halad sa pasalamat o sampiton ko ang ngalan ni Jehova. Amen. So magapota. Father, I ask you right now for a great anointing upon Pastor Mike and myself, upon the Word of God, the people of God. Lord, in Jesus' name, that even though the enemy would try to hinder, God, it does not take our faith. In the face of adversity, we look unto you, Jesus Christ, because we are still victorious. And as we gather today, God, we remember your goodness. Oh God, you have brought us to this place. And Lord, I believe there are some here now. Oh God, they need a word. They need the heart of God. Would you give us great wisdom in the name of Jesus? Amen. He says, what shall I render to the Lord for all his benefits toward me? So sa ring labi ningon siya, unsa may akong igabalos ngadto sa Ginoo sa tanan nga pagkamaayo nga iyang himo nga ni kanako. He's saying, what can I give to God? So naingon siya nga unsa may akong ikahatag, ikahalad ngadto sa Ginoo. After all that God has given to me. Sa tanan nga mga butang nga iyang gihatag kanako. See, the word says, forget not all his benefits. So nang makita ang iyang pulong nagingon ni siya nga ingon siya nga din ayaw kalimti ang tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo. The God who forgives all your sins. Siya nga Dios nga di nagapasaylos tanan nimong mga kasalaanan. Who heals all your diseases. Siya nga nagaayos tanan nimong mga balatian. Who redeems your life from destruction. Nga siya nagatubos kanimo gikan sa kalaglagan. Who crowns you with loving kindness and tender mercy. Nga nagakorona o nagapurong-purong kanimo diha siyang mahigugmaon nga kalulot. Who satisfies your mouth with good things. Nga siya nagatagbaw sa imong mga sa imong babaw sa imong apil sa tanang maayong butang. So that your youth is renewed like the eagles. Aron nga ang imong pagkabatan-on mahisama kini sa kusog sa agila nga ginagbago. That's the word of God. Mao kana ang pulong sa Dios. God has given everything to us. Kaya ang Dios siya naghatag sa tanan gayud nga mga butang He alang is kanato. the giver of good gifts. Siya ang gigikanan sa tanan nga mga maayong gasa. The Bible calls Jesus the unspeakable gift. So ang Biblia nagasulti nga diin si Ginoong Hesus siya mao ang dili gayud matukib nga diin gasa. The wages of sin is death. Ingon siya ang bayad sa sala kamatayon. That's what we deserve. Mao kana kita nga angayan unta niana. But the gift of God Apan tungod sa gasa sa Dios is eternal life in nga Jesus mao ang Christ. tinabuhing walay katapusan nga nani Kristo Jesus. Are you saved today? So luwas pa ka karon. There's only two kinds of people. Dunay duha lamang ka klase sa mga katawan. You're saved or you're lost. So mga nangawala or nangaluwas. You love Jesus or you love the world. So nahigugma ba ning Ginoong Hesus ka o diin
nahigugmas kalibutan. You're born into Adam or you're born into Christ. So nahibugso ba ka diha sa laray ni Adan o nahibugso ka diha na ba ni Kristo? God has given all things that pertain to life and godliness. So ang Dios siya nagahatag sa tanan nga mga butang. Not only does He forgive your sin Di lamang gipasaylo ang imong sala, by the grace of God, pinaagi sa grasya sa He Dios. gives you His Spirit Siya naghatag usab sa iyang espiritu that you may serve God. aron nga ikaw makaalagad sa Dios. He doesn't leave you in darkness. Wala kaniya kining biyae nga din dito lamang sa kangit-ngit. He gives you His strength. Siya naghatag kanimong kusog. He gives you His promise, Ihatagan taniyag mga saad the Word of God. ang pulong sa Dios. See, God has offered all things to us. So ang Dios siya nagahatag sa tanang mga butang alang kanato. We can receive or we can reject. So naa nato kung ato ba ning dawaton o ato bang isalikway. Jesus wept over Jerusalem. Si Ginoong Hesus mihilak siya tungod sa Jerusalem. He said, how often I would have gathered you together. So yang nga tinguha nga din tigumon sila pag-usab. Even as a hen gathers her chicks under her wings. Sama sa kahimungaan nga din ang iyang mga piso ilalom siyang mga pako. But you were not willing. Apan ingon siya dili man kamo andam. See, God has offered life, Ang Dios siya naghalad og kinabuhi, freedom. kagawasan. He has given power to break the bondage of sin. So siya naghatag kagahom aron nga buggoon ang gahom sa o ang gapo sa sala. And He says, what is it that I could give to God for everything that He's done for me? So ingon siya ring David unsa may akong ikabalos sa tanan nga gihimo sa Ginoo nga kanako. Do you know how poor we are in the sight of God? How poor we are in the sight of So God. unsa man ta ka kining kabos sa atubangan gayud usab pa ng lantaw sa Dios. Or luoy, Before Before kay ta God. sa Kay- atubangan sa Ginoo. balaan siya, hingpit siya. Mm. Amen? And this holy God looks upon us, Og ang balaan nga Dios siya nagtan-aw kanato His creation, sa iyang mga binuhat with great love. uban sa dako kay gugma. And He says, even though you have rebelled against me, Nagingon siya nga bisan nga diin kita nakigbatok o misupil kaniya. you have sinned against my law. Nga diin kita nakasupak batok siyang kasuguan. You don't deserve my love, Dili gayud ta ngayon unta nga sa iyang paghigugma. but I love you. Apaning siya apan ako nahigugma kanimo. And I will give my son for Og you. yang gihatag niyahang bugtong anak para kanimo. I don't care how many years you've been saved. So wala ko magbase kung unsa man kadugayon ang imuha nga katuigan nga naluwas ka. Never lose your awe and your wonder at the cross. So dili gyud nato wad-on unsa ka kahibulungan ang nahitabo dito sa cross. What Jesus did for you. So unsa ang nahimo ni Ginoong Hesus nga kanimo? He who knew no sin Nga siya nga din wa gyud makaila og sala, became sin for us, siya nahimong makasala tungod nato. that we might become the righteousness of God. Aron kita mahimo ta nga din matarong diha sa Dios. God looked upon Christ Ang Dios nagatan-aw diha kang Hesus. with His wrath on the cross, Uban siyang kapungot dito sa cross. and He looks upon us Og siya nagtan-aw usab kanato. with mercy because of the cross. Uban ang kaluoy tungod sa cross. Amen. Amen. What can I give to God? So unsa may atong ikahatag ngadto sa Ginoo? And He says, I want to go ahead and go to verse 17. He gives two things. I will offer you the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Ayon sa diri akong ihalad kanimo ang halad sa pasalamat og sampiton ko ang ngalan ni Jehova. Now, the English says the sacrifice of praise. So diri nagasulti nga mahitungod sa halad sa pagdaig. Now, it's easy to praise God in victory. Sayon kayo ang pagdaig ngadto sa Ginoo panahon sa kadaugan. It's easy to praise when you have already crossed the Red Sea.
So sayon kayo ang pagdaig sa Ginoo kung ikaw nakalabang na gikan sa pulang dagat. But the sacrifice of praise Apan ang sakripisyo sa pagdaig is Paul and Silas in the prison, sama sa naitabo ni Pablo o ni Silas dito sa bilangguan. persecuted for the gospel. Nga diin sila ginalutos tungod sa pagwalis may And balita. yet they are singing unto Apan God. sila nagpabiling nga nag-awit para sa Ginoo. There's no complaint in their heart. Wala gayud sila ilikramo sulod silang kasingkas. They're not accusing God. Wala nila ako saray ang Ginoo. They're not questioning God. Wala gayud sila nagapangutanang They are atos Ginoo. trusting in the Lord. Hinoon sila misalig ng They are atos Ginoo. offering a sacrifice of Ilang praise. ihalad ang halad sakripisyo sa pagdaig ngadto sa Dios. That's all you can give to God. Mao kana ang tanang atong mahimo ikahatag ngadto To sa Ginoo. present your body Aron atong ikapresentar ihalad ng atong as lawas. a living sacrifice, Ingon nga sa kabuhi nga halad. holy and acceptable unto Balaan God. o ginampunon ngadto sa Dios. You can never repay God, Dili gayud kita makabayad sa Ginoo. but we must give our life. Apan kinahanglan atong itugyan ihatag atong kinabuhi. As you go into next year, Sa diha nga din mo adto na sabta sa sunod tuig, some of you are not surrendered. ang uban kaninyo wala gayud pa makasurrender tugyan sa Ginoo. You are holding on to your sin. Inyo hargyapong gigunitan ang sala sa inyong kinabuhi. You are disobeying the voice of God. Wala ninyo sugta o tumana ang tingog sa Dios. But God says it's time to offer yourself. Apan ang Dios nagingon siya panahon na karon nga atong ihalad ning atong kaugalingon. I can't repay the Lord. Dili ta makabayad ngadto sa Ginoo. All I can do is love Him. Ang ato ra gyud nga mahimo nga butang kanang paghigugma kaniya. We love Him because He first loved us. So nahigugma ta kaniya o ato siyang higugmaon tungod kay siya ang unang nahigugma nato. When I was lost in addiction 10 years Sa ago, diha nga akong kinabuhi, pulo na katuig nga milabay, ako nawala tungod sa akong kining pagka-addict sa druga. I didn't know God. Wala gyud ko makaila og Dios. I didn't love God, Wala gyud ko mobati paghigugma sa Ginoo. but God loved me. Apan ang Dios nahigugma nato. He called me unto Himself. Iya akong gitawag alang siyang kaugalingon. Look at the Apostle Paul. Atong tanaw ng kinabuhi ni Apostol Pablo. He was murdering Christians. Siya sa kamamamatay sa mga Kristohanon. He hated the gospel. So siya gayod iyaha nga kining gipugnan ang maayong balita. And yet God said, I love that man. Og mingon ang Dios, akong higugma ng I tawag. called him out of darkness. Iyang gitawag siya gikan sa kanitngit. And Paul said God chose him as an example of mercy. So si Pablo siya gipili ingon nga ihemplo sa kaluoy. See, there is freedom for you today. Adunay kagawasan alang kanimo karon. There is forgiveness for you today. Adunay gayoy pasaylo alang pa kanimo If you karon. are here right now, Kung ikaw nakadungog karon, there is still time. do na pagyapoy higayon. But you're not promised tomorrow. Apan wala yung saad alang sa ugma. That's why the Bible says today is the day of salvation. Mao ka na ang Biblia nagsulti karon ang kaluwasan dili ugma. So he said, I will offer a sacrifice. And then he said, I will call upon the name of the Lord. So ingon siya, yang ihalad ang halad sakripisyo sa pagdaig o sa pito niya ang ngalan ni Jehova. True prayer. Sa pinaagi sa tinuod nga pag-ampo. When no one is watching, Nga bisan walay usa nga di nagtan-aw kanimo. do you call upon his name? Imo bang gitawag ang iyang ngalan? That's one of the greatest examples of genuine faith. Mao kana ang kining dako nga kining sumbanan diha sa tinuod gayud nga pagtuo. The Pharisees loved to pray in public. So ang mga parisyo, so ganahan sila nga mag-ampo diha sa gawas sa taliwala sa publiko. They wanted everyone to know how spiritual they were. So gusto nila nga din makita ang mga katawan kung gaunsa sila. Jesus said they honor me with their lips, Og sige nung Isus mayon kanila nagpasidungog mo nako pinagis ninyong apil. but their heart is far from me. Apan ang inyong kasing-kasing halayo kanako. If you don't call upon the name of the Lord in private, how do you say you trust God? So usaon man kuno nato kundi ta motawag kaniya diha sa kanang kitara usa diha sa Ginoo, so unsaon man nato pagingon nga misalig tas Ginoo. God is looking for a people to trust Him. Ang Dios nangita og mga tawo, nagtanaw og mga tawo nga misalig kaniya. Amen. Let's go to 1 Timothy, or 1 Peter, chapter 2. Unang Pedro 2. So,
What has God done for us? So unsa man gayud ang nahimo sa Dios o gibuhat sa Dios sa ato nga kinabuhi. He's saved us, and yet the Bible gives many more things that God has done in us and for us. Siya nagluwas kanato og siya nagabuhat pagayud og daghan pang mga butang kanhi kanato. Now, 2 Timothy chapter 2 verse 9 and verse 10, but you are a chosen generation. Of 2 Peter, I keep saying, 1 Peter chapter 2. Sorry, my mind, praise God. Ay. 1 Peter chapter 2, 1 Peter chapter 2, verses 9 and 10, praise God. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light, who once were not a people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but have now obtained mercy. Praise God. So unang Pedro 2:9 ngadto sa 10. Apan kamo mo ay usa ka kaliwatan nga pinili ang kahugpungan sa mga harianong saserdote, ang nasod nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios. Aron kamo magamantala sa kahibulungang mga buhat niya nga nagatawag kaninyo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Kaniadto kamo dili mga katawhan sa Dios. Apan karon kamo mga katawhana sa Dios. Kaniadto kamo wala pagkaluy-i, apan karon kamo gikaluy-an na. Amen. Now, our greatest need is to know God. So usa sa dako natong gikinahanglan ingon nga tawo kanang makaila gayud ka sa Dios. Jeremiah said, I will glory that I understand and know Sa God. Jeremias ninyo dito, ako nagahimaya sa akong pagkasabot o pagkaila sa Dios. Paul said that I may know Him and the power of His Si resurrection. Pablo ninyo siya nga makaila lang gayud ako og sa gahom sa iyang pagkabanhaw. Jesus said, this is eternal life, that they may know you, the one true God. Ningon nga usa kini ka walay katapusan nga kinabuhi nga din makailada kaniya nga din siya lang gayud ang Dios. So, our first need is to know God Ang una natong gikinahanglan kanang pagkaila gayud sa Dios. through salvation, Pinaagis kaluwasan, through fellowship, pinaagis panaghiusa, by the Word of God, pinaagis sa pulong sa by the Ginoo, Holy Spirit. pinaagis sa Espiritu Santo. But after you are saved, Panhuman nga ikaw naluwas, you need to know who you are in Christ. kinahanglan kita nga makaila ta kinsa na ta diha kang See, Kristo. you were darkness, Ang pulong nga diin kangit-ngit, but now you are light in the Lord. apan karon naa na ta sa kahayag tungod sa Ginoo. You were lost. Kita nangawala kaniadto. You were outside of the covenant. Kita wala gayoy kalabutan sa pakigsaad o kasabutan. But now you're a child of God. Apan karon kita mga anak na sa Dios. Now, he says here, you are a chosen generation. So ngayon sa diri kamo ang pinili nga mga kaliwatan. What has God done for me? So unsa man ang gibuhat sa Dios alang kanako. I am a chosen generation. Ako usa ka pinili nga kaliwatan. See, in Ephesians it said, you were chosen in Him before the foundation of the world. Sa Efeso nagingon dito nga diin gipili kamo sa wala pa ang pundasyon sa kalibutan. See, God has chosen His people. Ang Dios nagapili siyang katawhan. Those who are willing to respond to the gospel. Kaalang kanila nga din andam nga motubag sa maayong balita. Those who receive His grace. Alang kanila nga din modawat siyang grasya. They are the chosen of God. Sila mga pinili sa Dios. Jesus said, many are called, but few are chosen. Si Ginoong Hesus miingon, daghan ang gitawag pero jutay ra ang gipili. God has called the world unto Himself. So, ang Dios nagatawag sa kalibutan alang kanato. He offers salvation to all men. Siya nagahalad o nagatanyag o gining kaluwasan sa tanang mga tao. But only those who believe are the chosen of God. Apan alang kanila nga diin nito mga pinili sa If Dios. you reject Him, He will reject you. Kung imo siyang isalikway pud kaniya. Amen? Amen. He said, a royal
priesthood. Ingon siya dito, og mga harianon nga mga saserdote. Now, Revelation chapter 1 says we are kings and priests unto God. Sa pinadaya kapitulo 1 nagsulti dito nga diin kamo gitawag og mga hari og mga pari. You are children of the Most High God. Kamo gitawag mga anak sa labing halangdon nga You Dios. belong to the kingdom of Christ. Kita iya na gayon sa gingharian ni Kristo. How much has God done for us? So unsa man gayon kadako ang nabuhat sa Dios ug gihimo Now, sa Ginoo sa atong A kinabuhi. priest would intercede or pray for the people. So ang kining ang sacerdote isa dito aron sila paluyo o din pangamuyo alang sa mga katao. That's our priestly ministry. Mao kana ang parianon nga diin buluhaton. As we pray for our pastors, Sa diha nga diin magaampot ta sa atong pastor. we pray for our friends and our family, Nga diin nagaampot ta sa ato ang mga higala o pamilya. and even our enemies. Bisan pa diay sa atong mga kaaway. We are going to God on their behalf. Nga diin moduol kita sa Dios tungod og alang kanila. That's the priestly ministry of the believer. Mao kana ang parianon nga mga buluhaton sa mga magtotoo. But then he speaks of royalty. He calls us kings unto God. Kung magasulti mahitungod sa kining pagkahalangdon gayon ingon sa dito kining gitawag ta mga harianon parianon. That speaks of the authority of the believer. Kini siya nagasulti mahitungod sa otoridad sa mga magtotoo. We are called ambassadors for Christ. Kita gitawag tag mga ambasador alang kag Kristo. We are sent with the authority of the King of Kings. So kita yang gipalain aron nga diin kita gihatagan niya otoridad ingon nga hari, ingon nga diin mag-alagad sa hari sa mga hari. That's why we pray in Jesus' name. Mao kana nga ampo kita niya mo ingon tas sa ngalan ni Jesus. I'm not praying in my strength, Wala kong mag-ampo alang sa kong kagalingong kusog. but I'm speaking in the authority of the name of Jesus Paano ko Christ. nagasulti mahitungod sa otoridad sa ngalan ni Jesus. The name that is above every Ang name. ngalan nga diin labaw sa tanang mga ngalan. The name that trembles the works of darkness. Kanang ngalan nga diin nagkurog ang mga buhat sa kangit-ngit. You have that authority. Nata niya ng mga otoridad. Jesus said, "Behold, I give you the authority to trample over all the power of the enemy." So ang isulti ni Ginoong Hesus siya ako maghatag kanyo kagahom aron pagtulog diha sa mga tanga o diyan sa mga buhat sa kaaway. What has God done for us? So sa man ang butangan na buhat sa Dios sa atong kinabuhi. What can I give for all that He's done for me? So unsa man ang atong ikahalat ngadto sa Ginoo sa tungod sa tanang mga butang ngayang nahimo kanato. Remember the words of King David. So atong hinumduman ang pulong nga gikan ni Haring David. He said, "What is man that you are mindful of him?" Ingon siya, unsa man gyud ang tawo nga imuha magyong tagdon. See, God is able to rule and do all things by Himself. So ang Dios makahimo kayod siya sa pagdumala o pagbuhat sa tanang mga butang But alang He sa kaugalingon. chooses to use broken vessels. Apan siya mipili o mogamit ngadto sa mga nadugmok nga mga He panudlanan. chooses to display His power through the church. Adin siya mipili aron niyang kapasundayag ang iyang gahom diha sa simbahan. Amen? Amen. What a mighty God we serve. So sa kagamhanan ng Dios atong gialagaran. And He said, a holy nation. So ingon sa dili o sa balaan nga nasod. You know, sin only brings death. Kay baluta nga din ang sala ang mahatod ra gyud, mahatag sa sala kamatayon. But there is such a beauty and holiness. Apan diha dunay kining katahom o pagkabalaan. If you're a believer today, Kung ikaw sa ka magtotoo karon. I want you to know that God wants to make you holy. So gusto ko nga mahibalo ka ang Dios gusto niya nga himuon kaniyang balaan. That means to be set apart from sin. Ang kanang ipasabot nga diin aron nga ikaw pahilayo gikan sa sala. When we sing the song, Putli ako hukasi Ginoo, we're saying, God, make me holy before your sight. So nga nga awit nga din putli ako, hugasi ko. So nagpasabot na nga himo ako nga balaan, putlik sa tupa. And He said that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light.
the last part, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness. Verse The end 11. of verse 9, the end of verse 9. Verse 9. Ing sa diri nga ngagikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. So God's will is that we would proclaim his praises. So gusto sa Dios nga diin kita magabutyag og mga pagdaig kani. And every Christian has different stories. Matag usa ka Kristohanon dunay nagkalain-laing kasinatian sa But kinabuhi. in reality, we have the same testimony. Apan sa tinuod lang gayud aduna tay samar gayud nga diin pagpamatuod. I was called out of darkness into his marvelous Ako light. gitawag gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahibulungan nga kahayag. If you have been saved, Kung ikaw naluwas, you came out of darkness. gikan kas kangit-ngit. There's only two places, Dunay duha ka dapit, heaven or hell. langit ug impierno ra. There's only two kingdoms, Adunay duha ra ka gingharian, the kingdom of God or the kingdom of darkness. gingharian sa Dios ug gingharian sa kangit-ngit. There's only two masters, Dunay duha ka agalon, Jesus Christ or Satan, the enemy of your soul. si Ginoong Hesus Kristo ra ug kining ang Yawa. There's only two ways to walk, Adunay duha ka dalan nga din atong pagapilian asa ta mosubay. in the flesh or in the spirit. So subay ba ta sa unod o sa espiritu ba ta mosunod? And you can't do any of this in your own strength. So dili ta makahimo niini sa ato ra kaugalingong kusog. It starts when you surrender your life. Kini magsugod lamang diha sa dihang mo surrender ka imong itugyan imong When you kinabuhi. open your heart Sa dihang imong buksan imong kasing-kasing. and you say, I want to know this God. Og mayon ka gusto ko nga makaila. I want everything that he would give to me. Gusto ko sa mga butang nga imong gihatag kanako. And you must be willing to repent So andam bata nga din maghinulsol. and believe in Jesus Christ. Alang kang Ginoong Hesus. Amen. So, God has given us all things. He is the one, the Bible says every good and every perfect gift comes from God. So ingon ang pulong sa Ginoo matag himpit ug maayo nga gasa, maayo mga butang gikan na sa Ginoo. And the truth is, your whole life you can serve God and never repay the Lord. So sa atong nga kinabuhi makaalagad ta ngadto sa Ginoo. Ang atong kinabuhi dili pa gani gid paigo nga diin atong ikatumbas sa gibuhat sa Ginoo. And I'm so thankful that God's not asking me to repay Him. So ako kini mapasalamaton kaayo nga din ang Dios wala mangayo og kini ihanang papayran ang iyang tanang gibuhat nato. He's Ang just- diyan nako. Asking for my heart, So sa kabutang yang gi pangayo sa akong for kasing my faith, ako nga pagtuo. and that I would give Him all the praise. O ako nga atong ihatag kaniya ang tibuok mga pagday. Amen. Can we stand today? So mo barog ta. I just want to take a few moments to bow our heads together. Dako And ato nga ulo sa makadilog. if you could ask, we don't have to have anyone sing, but maybe Brother Reagan could just play something on the guitar for a minute. Whatever you want him to play. Okay. So Hallelujah. I'll have Brother Reagan play on the guitar, and I want you to search your heart today. Yes, Lord. Hallelujah. Are you born again today? So ikaw nataw na ba pag-usap karon? You must be willing to repent, and you must be willing to believe in Jesus Christ. Nahanglan andam ta nga din maghinulsol alang kang Ginoong Hesus. If you know that you're lost today, O ikaw nahibalo nga din ikaw karon nawala. I want you to open your mouth unto God. Gusto ko nga din ablihan nimo ba alang sa Ginoo. Jesus, forgive me. O moingon kag Ginoo pasaylo ako. I believe that you died on the cross. Ari ako nagatuo nga din ikaw nang namatay dito sa cross. I believe that you rose from the dead. Ako nagtuo nga din ikaw napanaw gikan sa mga patay. And today I'm receiving you as my Lord and Savior. Karon ako kang dawaton ningon nga Ginoo o personal na kong manluluwas. Amen. And if you're a believer here today and you have been distracted from serving God, Hallelujah, Lord. Kung ikaw karon dito kaniya unya daghan nga mga kakulian na disturbo ka sa imong pagkalagad sa Ginoo. today is the day to repent. Karon ang adlaw sa paghinulsol. This life is so short. Yes,
but eternity lasts forever. Ang kinabuhi mo ba tayo? Apan ang walay katapusan, malungtad hangtod sa kanturan. Amen. So I'm going to give to Pastor Mike. And I just want to take a few moments to search your heart and let's pray unto God and let's worship God in the beauty of holiness.